passage natin. Mark chapter 5 at nasa verse 21 na tayo. So verse 21 hanggang verse 43. Ayan. So verse 21 hanggang 43. So ito ang salita ng Diyos. Babasahin ko po ito sa ESV. And when Jesus had crossed again in the boat to the other side, a great crowd gathered about him, and he was beside the sea. Then came one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and seeing him, he fell at his feet and implored him earnestly, saying, "My little daughter is at the point of death. Come and lay your hands on her, so that she may be made well and live." 24, and he went with him. And a great crowd followed him and thronged about him. And there was a woman who had had a discharge of blood for 12 years, and who had suffered much under many physicians. Physicians are doctors. And had spent all that she had, and was no better, but rather grew worse. She had heard the reports about Jesus, and came up behind him in the crowd and touched his garment. For she said, "If I touch even his garment, I will be made well." And immediately the flow of blood dried up, and she felt in her body that she was healed of her disease. And Jesus, perceiving in himself that the power had gone out from him, immediately turned about in the crowd and said, "Who touched my garments?" And his disciples said to him, "You see that the crowd is pressing around you, yet you say, 'Who touched me?'" Parang naiinis na yung disciples dito 32, and he looked around to see who had done it. Hindi pa rin tumigil si Jesus sa paghahanap. 33, but the woman, knowing what had happened to her, came in fear and trembling and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease." While he was still speaking, there came from the ruler's house some who said, "Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further?" But overhearing what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, "Do not fear, only believe." And he allowed no one to follow him except Peter and James and John, the brother of James. They came to the house of the ruler of the synagogue, and Jesus saw a commotion, people weeping and wailing loudly. 39. And when he had entered, he said to them, "Why are you making a commotion and weeping? The child is not dead, but sleeping." And they laughed at him. But he put them all outside and took the child's father and mother and those who were with him and went in where the child was. Taking her, ito yung batang babae, taking her by the hand, he said to her, "Talitha kumi," which means, "Little girl, I say to you, arise." And immediately the girl got up and began walking, for she was 12 years of age. And they were immediately overcome with amazement. And final verse 43, and he strictly charged them that no one should know this, and told them to give her something to eat. Ang binasa natin ay ang banal na salita ng Diyos. Makaupo na po tayo. May dalawang babae na binigyan ng Diyos ng dalawang mirakulo sa pamamagitan ng nag-iisang Hesukristo. Yung isang babae ay 12 taon na merong sakit sa kanyang menstruation, or flow of blood. 12 years na issue of blood ang pagkakasabi sa text natin. Sinabi yun sa verse 25. At meron namang isang batang babae na 12 years old. So 12 years yung isa na may sakit, yung isa naman ay 12 years old na bata na may sakit din, pero siya naman ay namatay. Yung isa ay anak ng isang
ruler ng synagogue. Pag sinabi nating ruler ng synagogue, may posisyon siya sa loob ng temple. May mga nagsasabi na siya yung taga-oversee nung lahat ng mga nangyayari doon, lahat ng pangangailangan doon sa temple, siya ay manager. Ang pangalan niya Jairus. Yung isa naman ay hindi natin kilala. Hindi pinangalanan yung babae. So nakita natin may dalawang babae na ginawa ng mirakulo ng Panginoong Hesus. Yung isang babae, hindi kilala. Yung isa, kilalang kilala. Merong posisyon sa lipunan yung tatay niya. Etong si Jairus, yung ruler ng synagogue, hinanap niya mismo si Jesus para sa may sakit niyang anak na babae. Pero habang dinadala niya si Jesus pabalik sa bahay nila, nagkaroon ng interruption. Dito na yung kinuyog sila ng maraming mga tao, at dun sa maraming mga tao, dito ipinakita ni Mark yung unnamed woman, hindi kilalang babae, hindi pinangalanang babae, na hinawakan lang yung garment ni Jesus, hinawakan niya lang yung damit ng Panginoong Hesus, at agara na siyang gumaling. Pero nung napagaling na ni Jesus, yung babae na yon, may alipin. Merong servant, si Jairus, na tumakbo doon sa crowd at sinabi, patay na yung anak niyong babae. Huwag na nating istorbohin yung master. Pero sabi ng Panginoong Jesus, maniwala ka. Maniwala ka. At pinuntahan pa rin nila, at dito ay pinakita ng Panginoong Jesus yung isa sa mga unang pagkabuhay mula sa patay. So hindi lang pala si Lazarus yung mga binuhay mula sa patay ni Jesus, meron pang ito, yung anak ni Jairus. So, pinapakita ng Book of Mark, alam natin, yung pagka-Panginoon Jesus. Pinapakita ng Book of Mark yung iba't ibang role ni Jesus. Nakita na natin sa ibang mga passages before, yung pagka-Panginoon niya sa demonyo, pagka-Panginoon niya sa kalikasan, pagka-Panginoon niya sa spiritual na kaharian, pagka-Panginoon niya sa lahat ng iba't ibang, sabihin nyo, kahit anong parte dito sa creation, ay naghahari at nagiging Panginoon si Jesucristo. Pero gusto natin i-clarify na yung pagka-Panginoon ni Jesus ay na pinapakita ay bilang Messiah. This is a mediatorial lordship. Kaya siya itinawag na hari ng Diyos, propeta ng Diyos, pari ng Diyos. Ito yung panahon na nagpakababa si Jesus at binigyan siya ng posisyon sa pagiging Diyos-tao niya. Kaya matatawag natin yan na siya ay Panginoon na tagapamagitan. Siya yung nagpapanginoon sa ilalim ng Ama. At lahat ng mga ginagawa niya ng mga kababalaghan dito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sinabi yan sa John chapter 3 verse 34, siya yung tinawag na anointed without measure, na binigyan siya ng gift ng Holy Spirit. John 3 verse 34. Ang ibig nga sabihin ng word na Messiah, anointed. Anong ibig sabihin ng anointed? Siya ay binuhusan ng langis at sumisimbolo yon ng anointing ng banal na Espiritu. Kaya dito sa passage natin, pinagaling ni Jesus yung babae nang wala siyang kamalay-malay. Hinanap niya pa nga yung babae, di ba? Sino yun? Saan ka? Magpakilala ka. Lumabas yung kapangyarihan sa kanya, sa kalooban at soberanya ng banal na Espiritu. At ganun din, binuhay niya mula sa patay itong batang babae. Now, lahat ng ginawa niyang miracle dito, gusto kong makita natin ito bilang tokens, bilang proof, at bilang simula ng kaligtasan na main agenda ng Messiah. Ipinanganak si Jesus, nabuhay si Jesus, walang iba kung hindi para iligtas yung mga makasalanan mula sa kasalanan at kamatayan. Yung kamatayan na yun ay spiritual na kamatayan, pagpunta sa impyerno. Yun ang pinaka-main agenda ni Jesus. Ang main agenda ni Jesus ay yung cross. Now, doon sa goal niya ng cross, ano ang purpose ng mga healings na ito? Of course, isang purpose nito ay para patunayan na siya yung Messiah. Pero isa rin na purpose nitong mga healings na ito ay para ipakita na nagsisimula na yung kaligtasan na mismong siya yung tutubos at gagawa. Therefore, we should understand that sickness and death are brought by the fall.
yung sakit ng babae, yung kamatayan ng anak na babae ni Jairus, lahat ng yan ay dahil sa pagbagsak sa kasalanan. Walang ganyan sa Garden of Eden. Walang sakit, walang kamatayan, walang miseries sa orihinal na nilikha ng Diyos. Ang lahat ng yan ay resulta ng pagpasok at entrance ng kasalanan sa mundo. Therefore, here comes the Redeemer that reverses the effect of sin, thus proving himself as the captain of salvation. Pinapakita niya, walang ganyan sa simula, pumasok yan dahil sa kasalanan, nire-reverse ni Jesus. Binabalik ni Jesus, ipinapakita niya, ito yung itsura ng kaligtasan. Paggaling sa sakit, ito yung simula ng kaligtasan, ito yung tokens, pictures ng kaligtasan, pagkabuhay mula sa patay. Yung mga ginagawa niyang miracles dito ay pagpapakita na nagsisimula na yung gawain niya na pangkaligtasan. At gusto ni Mark, si Mark yung writer natin, gusto ni Mark na basahin ito ng mga mambabasa niya at i-interpret yung dalawang accounts na yon in light of each other. Narinig natin to una kay Pastor Eli Cana nung nag-preach siya dun sa family ni Jesus. May binanggit siya na ginagamit ni Mark na split screen method ng pagsusulat. May isang kwento, tapos pinigil niya muna isang kwento, tapos nagpasok siya ng panibagong kwento, pagkatapos nung siningit niyang kwento, ay itutuloy niya yung una niyang kwento. Naalala niyo yun, nung nangyari dun sa family ni Jesus. 'Di ba? Sinabi nung sa Mark 3 ba yun or 4, na dumating yung family ni Jesus, tapos kinuwento yung sa Pharisees, tapos sa dulo ulit, yung family ulit ni Jesus. Ganun yung ginagawa ni Mark dito. Ito'y kwento ni Jairus, tapos biglang may isiningit siya sa gitna na kwento ng babaeng hindi kilala, tapos itinuloy ulit yung kwento ni Jairus. Tinatawag ng iba ito na sandwich method. So, itong dalawang kwento sa isang kwento ay nagpapakita ng mensahe tungkol sa pananampalataya, sa paggaling, at sa kaligtasan. Iisa yung itinuturo niya dito. Ipinapakita niya, we should see these two stories as one, having one message. Kaya ito yung mensahe natin ngayong umaga. Whether high or low in status, all through faith, have Jesus as the Lord of their holistic salvation. Si Jesus ang Panginoon ng pangkabuang kaligtasan ng lahat ng may tunay na pananampalataya, mataas man o mababa sa kanilang kalagayan. Mataas man o mababa sa kanilang kalagayan, kung may tunay na pananampalataya, nakikita nila si Jesus bilang Panginoon ng kaligtasan, whoever they are. At sa mensahe nating ito, tignan natin yung dalawang points. Una, tungkol sa healing. Lahat ng healing ay imageries ng salvation. Lahat ng healing ay imageries ng salvation. At pangalawa, every status in life needs salvation. So una, tignan natin yung imagery, pagiging image ng healing. At pangalawa, tignan natin yung lahat ng tao, estado man lang sa buhay, mataas o mababa, lahat ay nangangailangan ng kaligtasan. So tignan natin una, ang mga pagpapagaling bilang larawan ng kaligtasan. Lahat ng miracle healings ni Jesus ay images, proof, beginnings na nagtuturo kay Jesus bilang tagapagligtas ng kaluluwa. Pero hindi lang siya tagapagligtas ng kaluluwa. Tagapagligtas siya ng buong pagkatao natin. Tagapagligtas siya ng kabuuan natin. Jesus reverses what the fall did to mankind. Anong dinulot ng pagbagsak at pagpasok ng kasalanan? Curse, deterioration, diseases, death. Sa Genesis chapter 3, nakita natin yan. Yan yung sumpa ng Diyos. Magkakaroon na ng tinik, magkakaroon na ng kamatayan, magkakaroon na ng hinagpis, maging sa pagdadala ng buhay. Yan yung curse na dinulot ng kasalanan. Now, bilang may authority sa lahat, si Jesus ay Panginoon ng kaligtasan. He is now starting a world without storms, without evil spirits, without sickness and death.
Sinisimulan niya pa lang sa panahon na yon. Nung pinalayas niya yung masamang spirito, pinapahiwatig nun. Ang kaligtasan ko ay kaligtasan na wala ng masamang spirito sa mundo ko. Nung pinatigil niya yung bagyo, nagpapahiwatig yon ng isang mundo na wala ng bagyo, wala ng disaster. Nung pinagaling niya yung may sakit, pinapahiwatig nun yung kaligtasan, kabuuan ng kaligtasan kung saan isang mundo na wala ng sakit. Nung binuhay niya mula sa patay yung anak ni Jairus, pinapahiwatig nun yung kabuuan ng kaligtasan na isang mundo kung saan wala ng kamatayan. Jesus is showing himself as the Lord of complete salvation, as the Lord of holistic salvation. At pansinin ninyo, sa lahat ng pagpapagaling ni Jesus, kompleto palagi agad, hindi partial. Yung babaeng gumaling sa kanyang menstrual disease for 12 years, ang tagal, no? Yung babaeng gumaling na yon, lahat ng doktor, sinabi doon, pinuntahan niya na, ginastos niya lahat ng meron siya. Pero hindi siya gumaling. Lumala pa nga. Pero nung hinawakan niya si Jesus, hinawakan niya yung damit ni Jesus, sinabi, gumaling siya. Completely. Hindi ito by next week ulit, balik ka ulit sa akin. Tapos, kompletuhin natin. Hindi, isang hawak niya kay Jesus, kompleto agad. Yung anak ni Jairus, nung sinabi ni Jesus doon sa bata na Talitha Kumi, nung kinuha niya yung kamay, nabuhay agad. Hindi comatose lang, hindi partially lang, hindi. Kabuuan kaagad. So pinapakita dito sa mga accounts na to, yung pagkakompleto ng paggaling sa sakit at pagkakompleto ng pagkabuhay mula sa patay. Pinapakita nito yung pagkakompleto ng kaligtasan. Pinapakita nito yung completeness ng salvation na bubuin at tutubusin at gagamitin ng Panginoong Hesus at ibibigay niya sa lahat ng mananalig at mananampalataya sa Kanya. The salvation of Jesus is holistic and complete. The complete reversal of the damages brought about by sin. Yung kaligtasan ni Jesus ay pangkabuuan at kumpletong pagbabaligtad ng mga pinsala na hinatid ng kasalanan. Kaya after Genesis chapter 3, lahat tayo ay damaged by sin at tinatawag natin yung damage ng sin as total depravity. Pag sinabi nating total depravity, anong ibig sabihin nun? Complete damage of sin in every aspect of our lives. Yun ang ibig sabihin ng total depravity. Di ba, hindi naman natin ibig sabihin ng total depravity na sobrang sama mo, na yun na yung pinakamasama mo, lahat tayo ay nasa tugatog na ng kasamaan natin. Hindi naman yun yung ibig sabihin ng total depravity. Ang ibig sabihin ng total depravity ay completeness. Completeness ng sinfulness na walang bahagi ng buhay natin, walang bahagi ng pagkatao natin na hindi nadamay ng kasalanan. Yun yung tinuturo ng total depravity. But just as total depravity happened at the entrance of sin, total deliverance happened in the entrance of Jesus. Yan din yung kaligtasan ni Jesus. Kabuuan, kumpletong kaligtasan. Yung total depravity affects our whole humanity. Katawan natin, damay ito ng kasalanan. Kaya nagkakasakit tayo, mamatay din tayo, nanghihina itong katawan natin, nanghihina yung utak natin, puso natin, organs natin, kidney natin, lahat. Bakit? Bakit may deterioration? Normal ba yon sa first creation? Hindi. Hindi yan normal. Dulot yan ng kasalanan. Isipan natin. Lahat ng sakit sa isipan ay dulot ng kasalanan. Lahat ng paggamit sa isipan na taliwas sa inutos ng Diyos ay dulot ng kasalanan. Emosyon natin. Bakit yung emosyon natin ay ganito? Dahil sakop din yan ng kasalanan. Ano pa? Konsensya natin. Bakit yung konsensya natin, iba-iba yung pinapanginoon? Iba-iba yung sinusunod.
Iba't iba yung kumbinsido, hindi sa kasulatan, dahil damay din yan ng kasalanan. Kalooban natin, our wills, maging yung decision-making natin, damay din yan ng kasalanan. So, the whole aspect of our humanity is damaged by sin. Our body, our mind, our wills, our conscience, our emotion, lahat yan ay sakop ng kasalanan, damaged by sin. Kaya nung pumurito si Jesus, ang pangkaligtasang ginagawa niya ay kaligtasan sa buong pagkatao din natin. Na pinapakita sa mga pagpapagaling na ito. Ang kaligtasan ni Jesus ay kaligtasan ng katawan, kaligtasan ng isipan, kaligtasan ng emosyon, kaligtasan ng kalooban, kaligtasan ng konsensya. It's a holistic salvation. It's a complete salvation. Pero ang pinagkaiba, nung pinagaling ni Jesus, itong babae at anak ni Jairus, sinabi niya lang. Actually, sa babae nga, wala siyang ginawa, hinawakan lang siya eh. Sa anak ni Jairus, sinabi niya lang, Talitha Kumi, little girl arise. Yun lang ang sinabi niya, gumaling agad sila. Pero para iligtas tayo, sa pangkabuang kaligtasan natin, ang ginawa ni Jesus ay kailangan niyang mamatay sa krus. Hindi niya lang kailangan magsalita, kailangan niyang mamatay sa krus, kailangan niyang tubusin yung mga kasalanan natin. Kaya isipin niyo ang kaligtasan hindi bilang isang minor surgery. Huwag nating isipin yung salvation bilang isang minor surgery. May mga nakaranas dito ng minor surgery. Ako, appendicitis, minor surgery yun. Kumbaga, ang ibig sabihin nun, may isang parte lang sa katawan mo na kailangang solusyonan at gamutin. Hindi ganyan ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay kaligtasan ng buong ikaw. Buong tayo. Hindi isang parte lang ng buhay mo nangangailangan ng kaligtasan. Lahat. Buong ikaw ang kailangan ng ebanghelyo. Buong ikaw ang kailangan ng kaligtasan. Hindi lang yung tingin mo na kailangan ng kaligtasan. Salvation is not like a minor surgery where Jesus just needs to fix some parts of our lives. That's not it. Ang salvation message ng banal na libro ng Diyos is telling us that we need overall deliverance. We need complete and holistic salvation. Kaya bilang hamon sa atin, magkaroon tayo ng pagpapanariwa, magkaroon tayo ng kamalayan bilang Kristiyano at pasasalamat at pagbibigay ng papuri sa Diyos dahil ang binigay niya sa atin ay kumpletong kaligtasan na ginawa ni Jesus. Kung meron tayong pasasalamatan, ito yun. Kung meron tayong magkaroon ng kamalayan para purihin yung Diyos, ito yun. What you have is better than what happened to that woman. What you have is better than what happened to Jairus' daughter. Because you have holistic salvation. Imaged in their healings. Yung sa kanila ay partial pa lang. Pagpapakita pa lang. Nung tatamasahin kumpletong kaligtasan, ikaw meron ka na. Kristiyano, binigay na sa iyo ng Diyos kay Jesus yung kumpletong kaligtasan na yun. Kaya mas karapat dapat siya ng walang hanggan mong pagsamba, papuri at serbisyo. Dahil kabuuan mo at kaligtasan mo ang ibinigay niya sa iyo. At kung ikaw ay hindi pa Kristiyano, kung hindi ka pa mananampalataya, kailangan mong maligtas buong ikaw. Hindi lang parte mo. It's not just some parts of your life that needs Jesus, it's your whole life. Tayo mga Kristiyano, huwag nating isipin yung mga nangangailangan ng kaligtasan, mga mahal mo sa buhay o kung sino man, na ang kailangan nila ay partial salvation lang. Kung saan mo problema ka sa kanila. Huwag mong isipin sa mga hindi ligtas na, dito kailangan niya ng salvation, dito kailangan. Hindi, buong siya kailangan niya ng kaligtasan. Lahat ng hindi mananampalataya, ang kailangan nila ay kabuuan ng kaligtasan. Hindi nila kailangan na ayusin lang ni Jesus yung emotion nila. Hindi nila kailangan ayusin lang ni Jesus yung mental health nila. Hindi lang kailangan nila gumaling lang sila sa sakit. Ang kailangan nila ay kabuuan ng kaligtasan ni Jesus. Kaya Kristiyano, yan yung maging motibasyon mo sa pag-ebanghelyo. Gusto mo silang maligtas ng kumpleto.
Gusto mo silang iligtas ng kumpleto ng Diyos. If you are not yet in Jesus, pagsisihan mo yung kabuuan ng kasalanan mo. Na sa lahat ng parte ng buhay mo ay nilabag mo siya, hindi sa ibang parte lang. At yung kaligtasan na binibigay ni Jesus ay kaligtasan sa buong pagkamakasalanan. Alam nyo, yung Roman Catholic Church, maging mga Pentecostal at Charismatic churches, masyado silang preoccupied sa mga healings. Yan, sa mga healing. Sa physical na katawan. 7 ngayon, sa Tuesday, ito na yung pista ng itim na Nazareno. At sa website mismo ng quiapo.com, quiapochurch.com, ang theme pala nila ngayon, Nazareno 2024, may isang passage sa Bible, we need to see Jesus. We seek to see Jesus. Naalala niyo yun? May mga Greeks na naghahanap kay Jesus. Keynote nila yon at yun yung gagamitin nilang tema sa itim na Nazareno. Pero galing din doon sa website nila, nagkaroon sila ng list. Ano ba yung pinakadahilan kung bakit namamanata yung marami sa kanila? At number 1 sa 3 reasons ay dahil gusto nila ng milagro at paggaling sa sakit. First, bakit sila pupunta doon, dumadayo doon dahil gusto nilang gumaling sa karamdaman na meron sila. Perhaps meron pang ibang mga reasons, pero ito yung top reason. Punta naman tayo sa mga charismatic at Pentecostal churches. Tinatawag nila itong faith healings, word of faith. Babasahin nila yung passage natin, babasahin nila itong Mark 5:20 at 21 hanggang 40, at sasabihin nila, kita nyo, nagpapagaling si Jesus. Sa church namin, pagagalingin din namin kayo sa sakit. Ganyan nila nakikita yung Christian faith. Ganyan nila nakikita yung mabuting balita. Nakikita nila yung mabuting balita bilang paggaling sa karamdamang pisikal. Hindi nila nakikita na ito'y litrato pa lang ng kabuong kaligtasan. Hindi nila nakikita na there is something beyond this. Yung mga yan ay sintomas pa lang. Ang pinaka-ugat ay ang kasalanan. What our fellow Filipinos need is not just healing, but holistic salvation. Hindi mabuting balita kung dumating lang dito si Jesus para pagalingin yung kidney mo. Hindi mabuting balita kung dumating lang dito si Jesus para pagalingin yung gout ko. Hindi mabuting balita kung dumating lang dito si Jesus para buhayin ako mula sa mga patay at nandito pa rin ako sa mundong makasalanan na may makasalanan pa rin akong puso. Hindi mabuting balita yon kung yun lang. If this passage, kung ibig sabihin ng passage na ito, ay ito lang yon. Wala nang higher meaning ito. Walang ibig sabihin ito. Walang cross na patutunguhan ito. It's not good news, brethren. Hindi mabuting balita yon. Ang mabuting balita ay dumating dito si Jesus para iligtas tayo sa kasalanan. At sa resulta ng kasalanan na nakakaapekto sa isip, pakiramdam, katawan, konsensya, at kalooban. Dumating dito si Jesus para iligtas tayo mula sa kasalanan. At sa pangkabuang, pangkalahatang peligro na dulot nito. Pangalawa, pinapakita sa passage natin that every status in life needs salvation. Pinapakita dito sa kwento ni Mark na bawat kalagayan sa buhay ay nangangailangan ng kaligtasan. Hindi wala lang, kaya ginamit ni Mark yung sandwich method. Kasi pwede niya namang ikwento lang yung anak ni Jairus Yun lang. Huwag niya na idama yung nangyari kay saan niya yung buwaman. Pero sinama niya pa rin. Ginamit niya yung split screen method, yung sandwich method para ipakita na may isang message itong dalawang ito. The author is showing us the difference in standing of the recipients of the healing of Jesus. Magkaiba itong dalawang to. Kilala, hindi kilala, may katayuan sa lipunan. Itong isa, kasama lang siya ng crowd, parang faceless, nameless, napaka-ordinary, napaka-common niya. Pero yung isa ay kilala. Pero nakita rin natin na lahat ng solusyon na sinubukan nila is to no avail. Mark 5 verse 26.
Ginamit nga ng babae lahat ng meron siya para lang gumaling siya, pero hindi siya gumaling. Kaya itong babaeng ito at yung anak ni Jairus, they were hopeless in their crisis. And they saw Jesus as their only hope. Tinuturuan tayo dito that whether high or low in our status, everyone needs the salvation exclusive to Jesus. Maging mataas ka man o mababa ang estado mo, ang lahat ay nangangailangan ng kaligtasan na eksklusibong na kay Hesukristo lang. Ang lahat ng tao ay nagkasala at naapektuhan ng kasalanan, walang hindi infected. Walang hindi makasalanan. Ito yung tinatawag natin na universal effect of sin. It's universal, it's global. Lahat ng tao ay damay sa kasalanan na to. Mayaman ka man, mahirap ka man, kilala ka man, hindi ka man kilala, ang kailangan mo ay kaligtasan. Na pinapahiwatig dito sa nakikita natin. Kaya maniwala ka at ibaba mo yung sarili mo sa awa ng kaligtasan. Nasaan ka mang estado sa buhay ngayon? Etong hindi kilalang babae, talagang nakisiksik siya dun sa crowd para mahawakan niya lang si Jesus. Etong mataas na taong si Jairus, kilala siya, ginawa niya, nagpatira pa siya. Isipin mo, mataas kang tao sa lipunan, tapos luluhod ka. Pupunta ka dun, luluhod ka. Para sa pangangailangan mo sa iyong anak na babae, sabi ni Spurgeon, one of the rulers of the synagogue, si Jairus ito. Si Jairus ay isa sa rulers ng synagogue, siya ay nagpe-preside sa buong synagogue worship, at sabi pa nga nung iba, isa siya doon sa tinatawag na concitory court. One of the 23 na may mga posisyon doon sa lipunan nila. Hindi ito basta-bastang tao. May posisyon siya, pero pagdating sa pangangailangan, sa krisis na kinaharap niya, handa siyang yumuko. Hindi niya ikinahihiya na lumuhod sa harap ng Panginoong Hesus. Kilala ka ba sa lipunan? Kinikilala mo ba yung sarili mo na meron kang posisyon? Lumuhod ka kay Hesus. Ikaw ba'y hindi kilala? Ikaw ba'y mababa yung posisyon mo sa lipunan? Lumuhod ka rin kay Hesus para sa kaligtasan. Iisa yung panawagan sa ating lahat. Lahat tayo magpatiwara pa sa awa ng Panginoong Hesukristo. Dahil sa COVID pandemic, isa sa mga nadagdag sa vocabularies natin bilang common vocabulary ay yung mga salitang symptomatic at asymptomatic. Talagang tinatagtad tayo sa balita niyan. Kaya alam na natin ano ibig sabihin ng symptomatic at asymptomatic. Kasi ibig sabihin ng asymptomatic, nahawa ka ng sakit, pero wala kang pinapakitang sintomas. Parang wala lang. O hindi ka inuubo, hindi ka sinisipon, walang cold-like or flu-like symptoms. Pero, nahawaan ka pala. Meron ka pala ng COVID. Ganyan ang kasalanan at epekto ng kasalanan. Lahat tayo ay makasalanan, lahat tayo ay naapektuhan ng kasalanan, pero merong mga tao na kilala tayo na obvious na obvious. Obvious na makasalanan sila. Walang magdidisagree. Pero meron din namang mga tao na parang asymptomatic. Parang hindi kailangan ng salvation itong taong to Parang hindi ito makasalanan Hindi ito yung unang-una kong share ng gospel. Kasi parang okay naman siya. May mga tao na ganun. Akala natin okay sila, mabait naman sila, in good standing naman sila. Pero huwag tayong magpalinlang. Lahat tayo ay nadamay ng kasalanan. Wala ni isa sa atin ang hindi ipinanganak sa kasalanan. Psalm chapter 51. Therefore, lahat tayo, maging hindi kilalang babae, maging anak ni Jairus, lahat ay nangangailangang lumapit sa Panginoong Hesukristo. For all have sinned and fall short of the glory of God, and we all need the gospel. Whether you think you need it or not. Because we really need it. Akala mo lang hindi. Panlabas lang hindi. Pero sa kaibuturan ng puso natin, tayong lahat ay may
mga maruruming mga puso. Pag nilaya natin to, magbabanggit ako ng mga tao at sabihin mo sa akin kung kailangan nila ng kaligtasan. Si Jordan Peterson, kailangan niya ba ng kaligtasan? Si Bongbong Marcos, kailangan niya bang kaligtasan? Iba sa inyo, oo! Si Vice Ganda, kailangan niya bang kaligtasan? Si Taylor Swift, kailangan niya bang kaligtasan? Yung mga K-pop, kailangan ba nila ng kaligtasan? Si Pope, kailangan niya ba ng kaligtasan? Pope Francis yung ngayon, no? Si LeBron James, kailangan niya ba ng kaligtasan? Yung barangay captain niyo, kailangan niya ba ng kaligtasan? Yung kapatid mo, kailangan niya ba ng kaligtasan? Yung mga magulang mo, kailangan ba nila ng kaligtasan? Yung mga kamag-anak mo, kailangan ba nila ng kaligtasan? Ikaw, kailangan mo ba ng kaligtasan? Sa Biblia, walang hindi nangangailangan ng kaligtasan. Si Cain man o si Abel, si Abraham man o si Lot, si Joseph man o mga kapatid niya, si Saul man o si David, si Herod man o si Nicodemus, lahat sila ay nangangailangan ng kaligtasan ni Jesus. Walang hindi nangangailangan ng kaligtasan dahil lahat ay nagkasala at naapektuhan ng kasalanan na ito. Lahat ng tao na kilala mo, maging hindi mo kilala, ay kailangan ng mabuting balita ng Ebanghelyo. Bilang pagtatapos, hindi lang ibang parte ng buhay natin ang kailangan ng Ebanghelyo, kundi buong buhay natin. Hindi lang ibang tao nangangailangan ng Ebanghelyo, kundi lahat ng tao. Pumarito ka at lumapit ka sa Panginoong Jesucristo. Come and welcome to Jesus Christ, the Lord of the Gospel. Manalangin tayo. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu, lumalapit po kami sa inyo sa pahina ng libro mo, sa pamamagitan ng katotohanan na binigay mo dito. Tulungan niyo po kami makita, O Diyos, that we do not just need partial salvation, but whole salvation. Teach us, Father, that it's not just some people who need salvation, it's all of us. At dumating si Jesus para sa ganitong uri ng kumpletong kaligtasan. Pinupuri ka po namin sa pangalan ng aming Hari at Panginoon, ng Kapitan ng Ebanghelyo, si Jesus. Amen.